Tinatawanan ko lang noon yung sinasabi ng lola ko na may kakambal akong hindi nakikita ng mga ordinaryong mata. Pinaliwanag naman ni lola na hindi ko literal na kadugo yun. Kasabay ko lang ng araw at oras ng kapanganakan. Nung maghiwalay ang mama at papa ko, isinama ako ni papa sa kanya. Wala kasing trabaho si mama, kaya mas nagkaroon ng laban sa kustodiya ko si papa. 17 ako nung mamatay si papa kaya bumalik ako sa probinsya. Hindi po masama ang ugali ko. Maayos ang pagpapalaki sa akin ni papa. Dati rin, okay ang relasyon ko kay mama. Kaya lang nung nasa poder na niya ako, madalas niya na akong kagalitan. Kung ano-ano ang ibinibintang niya sa akin. Mga bagay na wala akong kaalam-alam. Kinampihan ako ng tita ko na kapatid ni mama. Teacher si tita at siya ang katulong ni mama sa mga gastos sa bahay. Kaya bilang pagtanaw ng utang na loob, tinutulungan ko siya lagi sa school. Ang lagi kasing bintang ni mama sa akin. Sinasagot-sagot ko daw siya ng pabalang pagka-uwi ko. Kasabay kong umuuwi si tita halos araw-araw. Imposible yung mga binibintang ni mama. Dahil doon nagkaroon kami ng samaan ng loob na mag-ina. 17 ako noon. At makalipas ang 3 taon, ngayong lockdown lang kami nagkaayos. Kasi nalaman na ni mama yung totoo. At ako rin. Kolehiyo na ako ngayon. Nagsimula ang online class ko nung September pa. Nakakulong lang ako sa kwarto namin ni tita nung magsisigaw si mama sa may kusina. Hindi ko kasi narinig kasi naka-earphones ako. Nagsasagot din kasi ako sa module ko. Si tita natulog na that time kasi past 12 na ang nakarinig. Tinanong niya ako kung anong nangyayari kay mama at nagkibit balikat ako. Sa muling pagsigaw ni mama, nagkatinginan kami ni tita kasi nagmura si mama kasunod ng pagbanggit niya sa pangalan ko. Kunot na kunot ang noo ni tita nang bumangon siya. Para na kasing katipunera si mama. Ako naman inayos ko muna ang mga gamit ko saka ako sumunod sa kanya. Tahimik na nung lumabas ako. Naabutan ko si tita na nanlalaki ang mga mata at nakatikip ang bibig. Nung makita niya ako, hinila niya ako. Si mama at ako ang sunod na halos lumawa na ang mata sa nakita. Sa tabi ng ref, may isang ako ang nakatayo doon, umiinom ng tubig. Naglipat ang tingin nun sa akin kay mama. Saka siya, prenting lumabas ng bahay at nawala siya sa dilim ng gabi. Nang mawala yun, napasalampak si mama sa sahig. Nilapitan naman siya ni tita. At ako, ang lamig-lamig ng katawan ni mama. Bigla niya akong niyapos at umiyak siya. Sorry din siya ng sorry sa akin. Nang mahimasmasan si mama at tita, nagtabi-tabi kami sa kama. Tapos sabi ni tita, may hinala na siya dati pa na yung sumasagot kay mama ay hindi talaga ako, kundi yung sinasabi ni lola na kakambal ko. Hindi niya lang o ayaw niya lang paniwalaan na totoo yung mga ganun. So far po, hindi na ulit nagpakita yung kambal ko. Okay na ang relasyon namin ni mama matapos ang 3 taon na nagagalit kami sa isa't isa. Para sa akin din, wala naman talagang masamang tangka yung nilalang na yun. Kasi isang gabi, napanaginipan ko siya. Parang ang gamit niyang mukha ay yung mukha niya talaga. Kulay itim na parang katawan ng puno ang balat niya. Sabi niya sa akin, sana pahalagahan ko si mama. Kasi swerte ako at may mama pa ako. Na kahit galit si mama sa akin, hindi pa rin ito nakakaligtaan na tirahan ako ng pagkain. Kahit galit, tinatanong pa rin ako kung kumain na ba ako. Sana raw maisip ko yun lagi. Na sa tuwing bubungangaan ako ni mama, isipin kong at least meron akong mamang may paki sa akin. Unlike sa mga tulad nila, na after silang ipanganak, wala na. Ginawa niya raw yung mga ginawa niya kasi gusto niyang maranasan magkaroon ng inang
may paki sa kanya. Kaya pahalagahan ko raw si mama. Naisip ko rin, tama naman siya. Sa loob ng 3 taon, puro inis ang naramdaman ko kay mama. Hindi ko na nga na-appreciate yung mga nagagawa at patuloy niyang ginagawa para sa akin.